Kay gitira daw siya magahigala ni Saldico. Kay si Sandro karon mga katropa, nabulabog ang iyahang mga giingon nga insertion. Karon kay matuban niya mga higala nga wala na kredibilidad si Saldi. Again, yun sila nga AI daw na. Okay, AI ang video. Sige, dawato na to AI ang video. Pero ang AI gihapon ng mga papel, na mga papel ba? Kanang papel, mga higala nga nag-ingon nga na ay mga mauni mga proyekto, bertindagahan na mga higala, AI lang gihapon na. Bisan pa mga higala, walay probative value kay AI ang video. Bahala na diya. Pero ang pangutana, kanang fax ba? No, kanang papel ba? AI lang gihapon na ato nang usa-usahon unya. Paminawa sa ning giingon nilang another AI video kay nausab na kunong hinapay mga higala ni Saldi. Be. Itira ko no diya dong be. XFM Katropa. Alas 7:49, sige. Akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Pastilan. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. At sabi, may pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Okay. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin. Ayay. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Ayay. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Diri na suko Sandro. Paminaw na to si Saldico. Pero AI kahit daw, na AI. may deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Uy! Ano pa Kaya matagbaw? noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Ayay! Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, Kuyawa, no? naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Hindi mo nang gitanggal na to sila, tanggal na to. Pero hindi talaga totoo. Nagaling sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? Ako naman, mapurnada na. Kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi may pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge
ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertion. Uy, nanapod! Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinalik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Oh. Pati po si Congressman Sandro Marcos, Dire. meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Agoy! Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. Agoy! Nakasikwinta gyapon na si Budlat. Sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Uy! Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Uy! Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Patay ka niya. Abangan ang part 3. Abangan! Huwag mo akong Kaya na, pigilan. kaya na. Na mga listahan mga katropa. No, ato ning usa-usahon ha. Kay kini mga higala mo na ginaingon nga ang numero di gyud mamakak. Atong tanawon nagpila ni mga higala unsa ni nga mga insertions. Daw be, di mga kuan mga katropa nga no, asya na ba tong kuan ako diri oy? Diara. Ako ning usa-usahog asa ni dapit nahimutang mga higala nga mga proyekto kay perti yung sukuan ni kuan ron in town. Suko karon mga higala si Sandro. Diya mga katropa improvement of road poblasyon 1 and 2 Pagudpod Ilocos Norte. Pila ni 21,800,000. Diya pa improvement of road along Saod Kaparispisan Barangay Saod Ilocos Norte 29,400,000. Improvement of road along Mayuni Baduang Saod Kaparispisan Road Barangay Kaparispisan Pagudpod Ilocos Norte 51,880,000. Improvement of road Lawag Vintar Road Lawag City and Vintar Ilocos Norte pila ni 52 million. Sunod nga project is improvement of road along Santa Maria La Paz and Sand Dunes Lawag City Ilocos Norte 99 million kini mga higala. No, improvement of road along Manila North Road Bacara section Bacara Ilocos Norte 52 million. Improvement of road long ang Tanap Road Burgos Ilocos Norte 19 daghana ba daig para sa imuha Sandro
Nya mo ingon-ingon ka karon. Tawa oh. Puro man ni Ilocos mga higala no. Oh. Napa ni? Isa lang ni kalistahan atong git ko na di apa. Construction of multipurpose building phase 2 Barangay King naipantukan diri. Dabe kay naipantukan diri mga higala. Di ara. Construction of multipurpose building phase 2. Mao man siguro nitong natakingking mga higala panahon sa linog. Ha? Maing buntag nimo diha partner, Attorney Emmanuel Mahipos. Good morning partner. Thank you. Salamat sa pagtanaw. Good morning. Construction of multipurpose building Barangay Kingking, Pantukan, Davao de Oro. How much? 75 million pieces mga higala. Di basta-basta may naisingit pala ha. Di pa. Asset preservation, preventive maintenance, primary roads, Daang Maharlika. Asa man idapit mga higala? Kilometer 1431. Kani mga kilometer na ni. Walay lugar ha kani. Kadudahan na ni mga higala. Construction of drainage structure along Surigao, Davao Coastal Road, Davao de Oro. Asa man idapit? Pantukan gihapon eh. Basta-basta ni. Nay nasagol diri ah. Construction of multipurpose building, Camp Valentin, Barangay 23, Lawag. O kani Lawag na ni. Puro na ni kuan dayon. Na Ilocos na dayon ning uban diri. Duha ray nasuksok diri ah. Nay nasuksok diri mga higala nga Davao de Oro, di asad mga higala Pantukan, Davao de Oro. Construction of multipurpose building phase 2, Barangay Kingking. Murag duda ko ba gining ni Takingking. Kanto nahirig ba magamit ni. Grabe no. Alkansiyas Pilipino eh. Alkansi kay dong malaliman ka na. 75 million pesos mga higala nga pa kuan. Multipurpose building. Wa magamit niya. Ni Takingking ni atong linog. Orbida mga higala di pa no. Kini no Biskaya na ni, doon na ni ilahan na ni, doon na ni mga higala kuan na ni Sandro. Unprogram allocation mo ni mga unprogram allocation mga higala. Okay, di pa. Construction of road Isabela. Graghan na dito sa Isabela oy. Kasi na sa Isabela. Kaya ba mo kasi na sa Isabela mga higala? Kanang speaker karon si Buji D. Isabela na siya, mga katropa, no? Sa Isabela na. Sige na, kamo na lang sumpay sa istorya. Asa pa man Cagayan River, puro man mga kaaliado maning tuwa dito. Lawag, asa pa mga higala, rehabilitation, Quezon. Uy, na po sa Quezon City di ay. Di pa mga katropa Lawag, kasagaran yun Lawag, Ilocos Norte bay. Daghan kay nga mga insertion matod pa mga higala no. Naapay Davao de Oro diri. Mao ni katong kuan? Ni Davao de Oro diri Construction of revetment along Bukal River, Bukal na Bunturan, Davao de Oro. May buntang yun na Bunturan. Patay ka diya. Diya pa diri mga higala na suksok diri construction of revetment along Libudon Creek, Barangay Libudon, Mabini, Davao de Oro. Naapo dias Mabini de ila pader no, nada ila pader. Construction of flood mitigation structure along Mamonga Creek leading to Agusan River, Barangay Mamonga, Mungkayo, Davao de Oro. Mungkayo ni, Mungkayo. Moda yun ni mga higala. Ang mora ni ang na suksok diri. The rest mga igsoon dito na ni sa uban. Napa diri? Napa di ay? Kani asa man ni? Construction of flood mitigation structure along Bingag Creek, Lingig ba yun? Leading to Kingking River, Barangay Kingking, Pantukan. Ay, Pantukan diri Davao de Oro. Asa pa man?
Flood mitigation structure along Kalamukan Creek leading to Agusan River, Barangay Bangoy Bridge Section, Barangay San Roque, New Bataan, Davao de Oro. Sa New Bataan, construction of revetment along Aunan Creek leading to Agusan River, Babag Mungkayo, Davao de Oro. Putir. Pero nakaduol man ni may galas, kuan. Nakaduol sa tungkaran mga igsoon ha. Construction of revetment along Manat River leading to Agusan River at Inambatan Bridge downstream, Barangay Olaykon, Mungkayo, Davao de Oro. Ayay. Lang. Asa pa man ni dire? Okay ni, puro na ni dito na ni sa babaw. Kalukuhan. Pangasinan, Tuliao, asa na ning uban? Mga katropa, no? Kani is napagyapoy mabini oh. Napoy mawab mga katropa. Sa Nueva Visayas, mawab Davao de Oro, construction of road. Unta na humana na diha no? Kining sa Sitio Baka, Barangay Del Pilar, Barangay Panganiban, Mabini, Davao de Oro. Ano yung mga kuan diha na balik na pud ni. Kini uban San Fernando La Union na ni. Mangita tag ato ang duol-duol diri. Mga kaigsuunan. Naa diri. Laak. Construction of road, Barangay Ampawid, Laak. Okay na ni? Asa pa man ni? Construction of road, Barangay Inakayan, Barangay Poblasyon, Laak. Construction of road, Barangay Langtod, Laak, Davao de Oro. Construction of road, Barangay Malinaw, Laak, Davao de Oro. Construction of road, Barangay Milali, Dunya Josefa, Laak, Davao de Oro. Taga Milali, okay na nandiha, nagiging karsada diha. Construction of road, Barangay Sasa, Barangay Sausaw, Mawab, Davao de Oro. Construction of road, Kadunan National Highway, Sitio Kapok, Kadunan Mabini, Davao de Oro. Pastilan. Murag nasunod-sunod niya. Di apa ni mga katropa sa maning ubanan niya, Ilocos Norte na ni, no? Murag kuan lang ni mga igala. Mga insertion ko no ni Sandro. Daghana dahil insertion ni Sandro no, di pud palupig. Like father, like son nga. Daghan sa mga katropa mga insertions ko no ni mga kaigalan. Anyway, alas 8:06 na mga igsoon ng Tagdas Buntag. Mary Ann, good morning. Nita Balderosa, good morning. Adeline Argonza, morning. Sir Arnel, isig binulgaray na sila. Sir, kana maayo manggawas na ang baho nila. Ha. Ana gina mga katropa, walay butang matago nining kalibutan na ang tanan mabutyag mga katropa sa tama nga panahon. In due time, mga katropa, mugawas gyud ang tanan. Now, kining giingon ni mo ni ang listahan nga giingon ni Saldico nga insertion ni Sandro Marcos. Kulang-kulang 50 billion pud bay. Pangutana, okay raman ang insertion siguro kung nahuman ni. Pero gwa ni may higala na pahimos lang sa tao. Unya gipamutang lang mga higala mga pangalan sa mga lugar nato diri sa atong palibot. Sa Laak 5 ka buok. No, sa Bantukan pila to ka buok may higala. Sa Mabini, sa Mungkayo, mo na nakapait ay. No, kung igo ra gipamutang, unya wala mga higala na pahimos lang ng tao. Igo ra mga higala gipang ghost ba, no? Igura gipamutang may galang mga area, no, nga kuno na mga proyekto diha pero sa pag-ando-ando diha paghiman-himan, wa gyud bisag kabilya. Bullseye. Mo na naka dagtigaw diha karon mga kaigsunan. Oras nato doon natin 8 minutos na pasado alas 8 sa buntag.